kasama naman natin si Police Director Oscar Albayalde, Director po ng NCRPO. Kaugnay pa rin po ng update dito sa naturang pagdinig, sir. Magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon din po sa inyo. Apo, dito po sa pagdinig kanina, so far, ano po ang na-establish pagdating sa issue ng security lapse? Well, siguro dito, no, nakita po talaga natin na there was really security lapse. Probably meron ding na pagkukulang yung ating kapulisan pag doon sa operations, probably not on security, pero doon sa tinitingnan naman natin po yan kung anong pwede nating improve o kung ano naging pagkukulang ng ating kapulisan dito, no. Pero marami rin po tayong nakitang security lapse dito on the part of the Resorts World. Opo, at yun nga po, doon pa lang sa CCTV yung babae na security na nagtatakbo, doon pa lang ho ba punto na po yun? Well, ang pinaka-importante po nating nakita dito is yung inabandon, no, yung CCTV rooms. No, kaya po wala tayong nakuha ng real-time information dito. So palagi nilang pinipilit na they're feeding us information, pero hindi na po real time. Yung pinakitang video yon, those are review footages already. Okay. Hindi po real time video yon, hindi real time footages yon, at hindi real time information ang binibigay sa atin. Opo. Saka yung naobserbahan nga din po ng publiko, yung mismong yung sa taxi bay na common area, kumbaga, andali ho niya nakababa, nakapasok sa elevator at tuloy-tuloy na. Maintindihan naman natin po doon, no? Unang-una nakabag yung we assume there na nakabag most probably yung barrel sa laki po ng bag niya, at napakalit naman nung M4 na yon, no? Talagang magkasya doon sa malaking bag na yon. Pagpasok mo kasi doon sa papuntang elevator na yon, wala po talagang most probably guard doon kasi hindi man po room yun eh. Papasok ka lang doon tapos elevator na kagad. So yung sa second floor, doon lang talaga siya dadaan doon sa security check. Apo, sa panig ng PNP, paano po? I-reorient ba itong mga security nila o parang re-recommenda nyo na palitan totally po? Well, hindi po sa amin yan. Nasa NCRPO, no? Nasa CSG po natin yan, particularly ng SOSYA. At sa ngayon ay meron bang threat kayo nakikita sa in relation to sa Maute group na nangyayari pong labanan sa Marawi ngayon? Sa ngayon po wala, no. Palagi po nating sinasabi na hindi po ito related to terrorism at lalong-lalong hindi po ito related dun sa insidente sa Marawi. I think no less than the President, sinabi na nga po na hindi ito isang terror attack. Apo. Yung pangyayari na ito ho sa Resorts World, para sa panig ng PNP, sarado na ho. Klaro na at wala na ibang detalye pa na mahanap. Well, ang sinasabi po natin dito, hindi siya case closed, no? It is case solved dahil nakuha natin yung suspect. Of course, maraming naging biktima, tayo po yung nakikiramay sa kanila, no? At ang tinitingnan po natin dito, kaya tayo nagtalaga ng isang Special Investigations Task Group para po makita pa yung pwedeng maging liability nga nitong Resorts World, both civil at saka yung criminal liabilities nila. Just in case po na talagang magpapile ng kaso yung mga relatives ng mga naging biktima. Apo. Bilang panghuli po ay kung sakali ho, wag naman sana na maulit po yung ganitong mga pangyayari, ano ho bang pinaka dapat gawin ng publiko na matataranta na naman o paano pong pinaka dapat sa panig po ninyo? Unang-una po, no, sa ating mga kababayan, kailangan hindi po talaga tayo magpanik, no. We were fed with the wrong information dito. Kaya nga po ito ay lumabas na ang sabi nila kasi nagpanik yung ating mga kababayan at ang sinisigaw ay ISIS kagad. Nakakita silang isang armado, wala pong makapagsabi sa amin initially, no, kung ilan talaga yung nasa loob, no. Merong isa, may dalawa, nung una 20, no. Siguro ito po yung lessons learned, no. Siguro ito'y maging eye-opener sa atin na kapag tayo nakakakita ng isang pangyayari, kung ano po yung talagang tama, yun lang dapat nating sabihin. Dahil magbabase po yung ating operations, yung ating pong mga responde, no, sa information na makukuha natin. Opo, tsaka yung paggamit ng social media, napaka-importante. Yes, tama po yan. Napakarami po, no. Ang unang, even nung pong nagresponde kami, ang una pong sabi sa amin ay ISIS kagad, na sila ay 20, napakarami at sinusunog ng buong buo yung Resorts World, no. Kaya po makita naman natin, nagdatingan po yung Special Action Force, yung pong patitangki nila from the Armed Forces of the Philippines at saka po nung ating mobile group. Maraming salamat po sa pagkakataon at update, sir. Maraming salamat po. Salamat po.